Kinben Book 5, Chapter 145. Kumatok nga si Jeff Ricafort sa opisina ni Sir Nelson. Kinagabihan ito, ilang oras matapos ang naging laban nila sa mga kasama sa training camp. Pagpasok nga niya sa loob ay agad siyang lumapit dito at nagmano. "Hindi ka man lang naawa sa kalaban ninyo kanina," marahang wika nga ni Sir Nelson sa inaanak niyang si Jeff. "Pasensya na Ninong, nakaramdam kasi ako na baka humabol ang kalaban, kaya ginawan ko na agad ng paraan." Nakangiting wika naman ni Jeff na umupo nga sa upuang nasa harapan ng table ng kanyang ninong Nelson. "What can you say about Ricky Mendez?" "Magaling ninong ang isang iyon. Masyado pa nga lang maaga para matalo niya ako at syempre, hindi naman matatalo ang Gin King sa team nila na iilang araw pa lang magkakasama." Sagot naman ni Jeff na pasimpleng napatingin sa mga paintings na nakasabit sa wall na kung saan ay nakaharap siya. "Hoping na sana ay i-accept niya ang offer ninyo. Pero sa tingin ko ay masyado pang maaga sa kanya ang makapasok sa PBA. Do, may drafting nga ng mga player na 18 ang nagiging pinakabata kaso alam ko rin iyan. Kaya bibigyan ko siya ng another offer sa oras na matapos ang training camp." Tugon ni Sir Nelson. "Gusto ba ninyong lumipat ako sa team ninyo if matutuloy?" Tanong naman nga ni Jeff at marahang napatingin sa malayo si Nelson. "Matanda ka na. Pagbigyan mo na ang new generations. Long term team ang gusto kong buuing team." Sabi nga ni Nelson at napatawa naman si Ricafort nang marinig iyon. "Grabe kayo Ninong sa matanda na. Kaya ko pa maglaro at ilang taon ba bago ninyo mapapayag si Ricky Mendez?" "Baka matanda na rin siya bago pumayag." Tanong pa nga ni Jeff at napatango naman si Sir Nelson. "Okay na sigurong matapos niya muna ang sasalihan niyang maharlikalig. Nakausap ko na rin ang coach niya at manager at isang taon lang naman daw ang contract ni Ricky sa Calapan City." Sabi nga ni Nelson na talagang desididong makuha si Mendez para mabuo niya ang kanyang team na plano. "Pero balita ko rin Ninong, kumukuha na rin ng mga mas batang players na maglalaro para sa national team ang SBP. Marami na rin kasing magpapahinga at hindi na maglalaro pa sa sunod na overseas games." "Bakit ba kasi hindi mo tinanggap ang alok nila na sumali ka?" Napangiti naman si Jeff Ricafort at napatingin sa kanyang ninong. "Hindi naman po kasi ako interesado sa paglalaro para sa Pinas. Masaya na po ako na nakapaglaro ako sa PBA. Kahit pa, sayang ang talent mo." "Hindi rin Ninong, gaya nga ng iniisip ninyo, marami pang mas may potensyal ang hindi nakikita nila. Gaya nga ng plano ninyo na long term team, iyong walang alisan at walang palitan, iyong bubuo ng chemistry talaga." Sambit pa nga ni Jeff na ikinatango naman ni Nelson. "Mangyayari lang naman iyan kung tatanggapin ni Ricky Mendez ang alok ko. Siya ang main priority ko." Seryosong wika nga ni Nelson. 5'6" lang Ninong si Mendez. Hindi kaya mahirapan siya kung sakaling mabuo mo ang team na gusto mo? "Hindi ko iniisip na 5'6" ang batang iyon. Nakita mo naman siguro kanina. Kakaiba ang batang iyon. Hindi siya basta-basta kung mas gagaling palalo siya. Kung sa bagay Ninong, hindi na rin ako magugulat na sa sunod naming paghaharap ay matalo na niya ako. Pero marami pa siyang bigas na kakainin para matalo ako sa 1-on-1. Nangingiting wika nga ni Jeff na napatingin din sa malayo. Nakita nga niya kanina sa mga mata ni Ricky Mendez na haharapin siya nitong muli na mas magaling at mas malakas. Samantala, kinagabihan nga rin ng araw na iyon ay makikita nga si Ricky na nakahiga na sa kanyang higaan. Tulog na nga ang mga kasama niyang sina Harry at Kurt. Mabilis lang din niyang kinausap si Andrea upang matulog na dahil nga sa buntis ito. Bukas na lang daw niya ikikwento ang nangyari sa laban nila sa Gin Kings. Hindi nga niya alam pero hindi siya makatulog dahil sa larong iyon. Practice game lang naman daw iyon pero para sa kanya ay napakahalagang laban iyon. Malayo pa pala ako. Wika nga sa isip ni Ricky habang nakatingin sa kisame. Ganoon pala ang laro ng isang MVP sa PBA. Hindi ko pa pala kayang sabayan. Ibig sabihin ba noon, talagang iba ang galawan sa PBA kumpara sa Maharlika League? Hindi ganoong maglaro sina Kyrie at Knight. Naisip nga rin ni Ricky ang sinabi sa kanya ni Jeff Ricafort kanina
nang matapos ang game. Napakuyom siya ng marahan. Gusto niyang makalaban uli ito. Pero bago raw iyon mangyari ay kailangan muna niyang mas maging gumaling pa. Isa pa, naisip din niya ang alok ni Sir Nelson. Kung tatanggapin niya iyon ay siya raw ang magiging team captain. Pero kung tatanggapin niya kaagad iyon ay sigurado siyang hindi lang mga kagaya ni Rika Fort ang kanyang makakalaban. Hindi lang mga kagaya ng Jenkins ang kanilang makakasagupa. Matatalo lang kami ng walang kahirap-hirap. Baka lagi kaming matambakan pero gusto ko uling makalaban si Kuya Jeff. Nakakatuwa siyang kalaban. Seryoso pero nakikita ko sa kanya na nag-e-enjoy siyang maglaro. Ramdam kong gustong gusto rin niya ang basketball. Mabait din siya. Kahit parang nakakatakot ang paglalaro sa loob ng court. Hihintayin daw niya ako sa PBA. Pero kaya ko na ba? Marami pa akong dapat pagdaanan para makasabay sa kanya. Napakuyom nga si Ricky at napabuntong hininga. Anong oras na ba raw? Bakit hindi pa rin daw siya inaantok? Nalungkot nga raw siya sa pagkatalong iyon pero dapat daw bukas ay hindi na ito makita sa kanya. Naisip nga niya kung kailan ba niya ito huling naramdaman. Iyong pakiramdam na maging isang talunan. Salamat sa game na iyon. Nalaman kong marami pa talaga akong dapat pagdaanan. Salamat sa training camp na ito. Sigaw nga ni Ricky sa sarili na napatayo na lang at napa-push-ups ng 100 bago matulog. Ito ay kung makakatulog ba raw kaagad siya. Nang mga oras ngang iyon ay nagtutulog-tulugan lang ang dalawa niyang kasama. Iisa nga ang nasa isip nila ng oras na iyon. Alam daw nilang malungkot si Ricky dahil kitang-kita naman nila kanina sa ekspresyon nito. Kahit nga raw noong ito ay kumain ng hapunan sa ibaba. Kinabukasan, day 4 na nga ang training camp dito sa Bulacan. Medyo napaseryoso nga ang mga nagja-jogging na kasamahan ni Ricky dahil wala ito. Sina Padua at Villame ay napatanong sa isa't isa kung bakit wala ito ngayon dito sa Oval. Baka dinamdam niya ang pagkatalo natin sa Jenkins kahapon. Kung sa bagay, iba kasi ang lakas ng Jenkins. Masyado lang siguro siyang nag-expect na mabibigyan natin ng magandang laban ng mga iyon. Wika nga ni Padua na kasalukuyang tumatakbo, nakasabay si Villame. Medyo good vibes nga ang dalawa at maging si Willie ay nagulat dahil may mabait na side daw pala si Padua. Tama ka, nawala ang kumpiyansa niya noong madakdakan siya ni Rika Fort. Grabing maglaro ang mga iyon, walang awa. Sabi nga ni Villame na medyo napaisip din dahil si Hermosa ay hindi raw nagpunta rito ngayon. Ganoon din ba si Kalbo? Tanong pa nga ni Willie at kibit balikat naman ang tugon ni Dave. Ewan, tulog pa noong lumabas ako. Mukhang hindi rin makaget over sa nangyari kahapon. Pero tama naman ang mga sinabi ko. Masyado siyang mayabang na hindi naman maipakita sa laro. Parang bata. Sabi pa nga ni Dave at nakita nga rin nilang dalawa ang ilan pang mga kasamahan nila rito na nagja-jogging na rin. Sana maging ayos ang laro natin bukas laban sa Infernos. Mukhang hindi rin basta-basta magpapatalo ang mga iyon. Kailangang maging maganda na ang performance natin dahil pangit ang laro natin kahapon. Sabi naman ni Padua at dito na nga makikitang humabol ang ilan pang mga kasamahan nila sa kanila. Dahil nga sa nangyaring laro nila kahapon sa Jenkins ay medyo nagkaroon ng kaunting pagsasamahan ng mga ito nang hindi nila namamalayan. Samantala, makikita naman ngang bukas na ang ilaw sa loob ng basketball court sa building kung nasaan ang tinutuluyan ng mga campers. Maririnig nga roon ang talbog ng bola dahil sa pagpasok dito ay makikita nga ang isang manlalaro na kasalukuyang nagtra-practice shooting. 80. Pinakawalan nga ng player na yun ng bola at sa pagpasok noon ay siya naman pagtakbo niya para kumuha uli nito. Nagpakawala siya ng mid-range shot at pumasok ulit iyon. 81. Sambit nga ni Ricky Mendez at pagkatapos ay tumakbo na uli siya. Makikita ngang pawisang-pawisan na ito ng oras na iyon. Pagdampot nga niya sa bola ay agad niya itong pinatalbog at tumakbo papunta sa hindi kalayuan. Isang turnaround jumper nga ang kanyang pinakawalan at sa pagpasok noon ay nagsabi rin siya ng bilang 82. Sambit niya na humihingal na. Makikita nga sa mga mata niya ang determinasyon. Gusto pa niya maging mas mahusay, mas maging magaling. Sa pagdampot nga muli niya sa bola ay siya naman pagtalo niya. Pumasok muli ang bola sa basket at nang tumakbo siya ay siya naman pagpasok sa loob ng isa pang lalaki na nakasuot ng panlaro nito. Napaseryoso nga ito dahil nakita niya si Ricky Mendez na naglalarong mag-isa.
Makikita nga rin ang pag-islap ng ulo nito dahil sa liwanag. Bigla rin nga niyang naalala ang sinabi ni Ricky sa kanya nang makalaban nila ang Gin Kings. Naalala rin nga niya nang maging magkasama sila noong second half. Walang nangyari roon. Wala nga silang nagawa sa kalaban nila at dito na nga siya napahinga ng malalim. Biglang naalala ni Sandy ang masama niyang plano kay Mendez. Wala naman daw itong ginagawang masama sa kanya. Kaya siguro mas okay na lang na wala na lang siyang gawin. Huminga nga siya ng malalim at naglakas loob ng maglakad papunta sa pinaglalaroong court ni Mendez. Pinanood nga niya ang shooting form nito at ang pagtakbo nito para dumampot ng bola. Kailangan mo ba ng partner? Seryosong wika ni Sandy na agad na ikinahinto ni Mendez. Napahinga agad ng malalim si Ricky at napangiti. Good morning pre, ang aga mo ah. Sabi nga ni Ricky. Mas maaga ka. Bakit nandito ka? Akala ko sa mga ganitong oras ay nagja-jogging ka. Sabi naman ni Sandy at si Ricky naman ay dumampot ng bola. Gusto ko munang dito magpapawis. Sorry nga pala sa kahapon. Wika nga ni Mendez na ikinaseryoso ni Sandy. Bakit daw ito nagsosorry at para saan daw? Kasi natalo tayo. Ang lakas pa ng loob ko na magsalita na kaya natin. Pero ako mismo, wala akong nagawang maganda laban sa Gin Kings. Wika nga ni Ricky na marahang ikinakuyom ni Sandy Hermosa. Anong pinagsasabi mo? Ako nga ang walang nagawa. Tapos uminit pa ang ulo ko sa laro dahil sa frustrations. Sa totoo lang, nakakahiya ang ginawa ko. Lakas loob ngang winika ni Sandy na marahan pa niyang ikinakuyom. Gusto ko maging ready ako para sa final game natin bukas against sa Infernos. Hindi siguro maganda kung matatalo ulit tayo ng ganoon. Sambit nga ni Ricky na muli na namang nagpakawala ng jump shot at sa pagpasok noon ay siya namang pagtakbo ni Sandy para damputin ang bola at ipasa rito. Natapos nga rin ang day 4 nilang iyon sa Bulacan at pansin nga ng marami na medyo may nagbago ng araw na iyon. Maaga nga ring natulog si Ricky kinagabihan upang makabawi sa puyat niya kagabi. Ang mga kasama naman niyang sina Kurt at Harry ay nagkatinginan na lang dahil hindi man lang daw nila natanong si Ricky kung okay ba raw ito. Okay na kaya si Mendez? Bukas na ang laro namin. Tanong naman nga sa sarili ni Padua na hindi akalaing mag-aalala sa player na iyon ng ganito. Si Magbano at Manzano nga ay iniisip din na sana ay ayos na raw si Ricky Mendez bukas sa last day nila rito sa Bulacan. Makakalaban na raw nila ang Bulacan Infernos at kung matatalo raw sila ay huwag na raw sanang kagaya noong nangyari sa laban nila sa Gin Kings kahapon. Mananalo kami bukas. Sambit naman sa sarili ni Sandy Hermosa na tuluyan na ngang natulog ng gabing iyon. Matapos maalala ang naging pag-uusap nila ni Mendez kaninang umaga.